Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. At pag-usapan natin mga kababayan, ilang mga kasapi po ng Kamara de Representantes ay umaalma, yung isa po binaback-upan niya yung sinabi ni Representative Richard Gomez, at ganun din po yung isang mambabatas, sabi niya nadadamay kami lahat dito, hindi naman lahat kami ay ganyan na tinatagurian ninyong mga kasangkot sa flood control o sa corruption. So kayo po mga kababayan, sa opinion ninyo, malalaman natin kung sino yung mga yan. At ganun din po ang inyong Senate Pro Tempore Chairman o tinatawag nating si Jinggoy Estrada, may isiniwalat po, na mukhang hindi lang naman pala itong administrasyon ni Pangulong Marcos ang nandito nalalagay sa piyasko ng flood control. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong dalawang miyembro ng Kamara de Representantes na bumaback up po sa sinabi ni Representative Richard Gomez. Kasi si Richard Gomez nagpost po sa kanyang social media account na wala namang pinapangalanan kung sino man yan, pero parang direkta ito patungkol kay Baguio Mayor Benjamin Magalong na siya pong pinakamaingay tungkol umano po sa korupsyon ng mga Kamara de Representantes. Kumbaga yung claim niya kasi mga kababayan, itong si Magalong, parang in general all of the Kamara de Representantes members ay mga kurap, nakikipagsabuatan sa pagnakaw ng pera sa mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, umalma po si Richard Gomez dyan, Sinasabi niya, bago ka mag-akusa, linisin mo muna ang sarili mong bakuran. Without even mentioning a name on his post, pero people are alluding it will be to Magalong, na si Mayor Magalong yan kasi siyang pinakamaingay at siyang nag-aakusa sa mga Kamara de Representantes. Ngayon, natin kay Magalong, ang challenge natin is ilabas mo na kasi ang listahan. Kung matibay naman yung pruweba mo, at hindi mo masasalig yung mga ibang mambabatas na wala namang kinalaman diyan, ilabas mo na, So, si Manila Representative Valeriano ng 3rd District, umalma rin po, Kinampihan niya po yung statement ni Representative Richard Gomez na hindi naman po lahat kami ay mga kawatan. Hindi naman kami sangkot dyan sa flood control project na yan. Mga ilan-ilan lang naman na mga Kamara de Representantes members ang merong mga flood control project, Siguro kinakailangan nila o di kaya talagang sadyang mga kupitero-kupitera lang sila. So, maganda, Mayor Magalong, ilabas mo na yung pangalan na yan. Ibigay mo na yan sa Senado o kay Terry Ridon o di kaya sa Malacanang. Welcome naman sabi ni Yusek Castro, the Palace Press Officer at PCO, Yusek, ibigay mo yung ebidensya mo para imbestigahan na. Kasi ang gusto po ni Magalong, siya ang manguna sa investigation, independent body. Ngayon Magalong, kung talagang gusto mong mailabas yung mga pangalan, may sa publiko at ating malaman kung totoo ngang mga kasangkot yung mga Kamara de Representantes at ilang pang magmabatas tulad ng sa Senado, ilabas mo na. Pero parang ang puntirya mo lang ay Kamara de Representantes. Dapat 'di ba pair? Hindi lang sa isang sangay ng gobyerno. Okay? So umaangal po diyan si Manila Representative Valeriano. Umaayon siya, pero sabi niya, hindi ko naman alam kung direkta yan kay Mayor Magalong, pero umaayon ako sa sinabi ni Richard Gomez.
Hindi po lahat, no? Kasi ang nangyayari, Magalong, hanggat hindi ka naglalabas ng pangalan, ang mga tao po iaalud na masamang-masama ang mga congressman. O, wag na kayong magbunyi diyan, mga Duterte minions. Kasama rin din diyan ang mga idol ninyo na Duterte mga congressman, no? Eh bakit? Eh hindi natin alam kung sino sila eh. No, ayaw ilabas ni Magalong. Oh, 'di ba? Sabi ni Erwin Tulfo at ni Jinggoy, lalabas daw nila yung mga pangalan ng mga politikong sangkot. Eh ba't din niyo pa ginawa yan nung first hearing ninyo? Kung may nakalap naman na kayong mga malalaking ebidensya at matibay na ebidensya, di po ba? Oh, ganun din po si La Union Representative Paulo Ortega, nagsalita rin po. Hindi naman po kami lahat kasangkot diyan. Pangalanan na. O, di ba? Kasi tama naman mga kababayan, kung ako din magsasalita din ako na alam ko naman na hindi ako sangkot diyan, pero nadadamay ako, ako'y magsasalita. No, wag niyo akong idamay diyan. No? Kasi in general lang nangyayari dahil walang mailabas na pangalan, lahat kami masama. O, hindi naman po lahat kami may flood control budget. Ha? Di ba, Magalong? Mas maganda maglabas ka na. Kasi ngayon ang gusto nyo lang ipinta, napakasama ng House of Representatives. Kasi bakit? Eh baka meron kayong agenda, may hidden agenda kayo. Kung totoo naman, ulitin ko, paulit-ulit tayo dito. Kung matibay ang ebidensya, matagal nang nasa sayo yan. Ha? Bakit hindi ka na lang makipagtulungan? Diba? Ilabas mo yung pangalan. Sabi mo lang sa palasyo, pwede ko na bang ilabas ang pangalan ng mga ito? Ito naman yung ebidensya, matibay oh. Oh. Diba? Kung talagang matapang ka, Magalong, oh, ilabas mo pangalan dahil nasa iyo ang katotohanan, nasa iyo ang ebidensya, ikaw ang accuser. Hindi yung lahat na generalize na masamang masama sila. Diba? Kaninong naratiba yan? Kaninong naratiba yan? Kay Digong, nung sinabihan niyang the most rotten institution ng House of Representatives, o di kasama anak niya dyan, kasama yung mga kaalyado niya sa politika, di ba mga kababayan? O ngayon, Magalong, are you taking from the book of Duterte? Na gusto mo isipin namin masama lahat ang mga congressman? Ay kung ako, hindi po ako papayag dyan. Hahamunin talaga kita. Oo, i-call out kita. Kung ako lang ang congressman. Ayoko namang damay ako dyan sa mga bulok na kamatis na yan. Wala nga akong kinalaman, wala nga akong pondo sa flood control, tapos madadamay ako sa kagaguhan ng mga colleagues ko. Eh wala man akong alam sa kanilang mga proyekto. O di ba? Tama, mali. Ha? Labas mo yan. Kaya ako po, sumasang-ayon naman ako sa statement nitong mga ilang mambabatas na ito. Di ba? Name names. Kung matibay ebidensya mo, name them. Di ba? Matapang ka naman o baka naman kumukuha ka lang ng airtime, pamidya para baka may ambisyon mga kababayan kasi matatapos sa termino niyan sa 2028 baka naman gusto ring maging representante o senador o baka tatakbong presidente o vice president ni Tokmol. Okay? Ayan, punta naman tayo dito kay Jinggoy Estrada. Itong si Jinggoy Estrada, umani po ito ng batikos dahil sa sinabi niyang nakakadiri kayo, DPWH. O, di ba malinis lang si Jinggoy? Akala mo naman siya, hindi rin nakakadiri. Mas yaki ka pa nga, yak! Yak! O, di ba? Bakit? Eh, may kaso ka sa Sandigan Bayan, naka-appeal ka nga lang O, sabi lang nung abogado mo, hindi pa naman final and executory yan Dahil ikaw natensenta na ng 11 years maximum Di ba? 1 count of bribery, 8 to 9 years. Yung isa, 2 counts of indirect bribery, 2 years. O, kung pagsusumahin mo yon 11 years kang mabilanggo, maximum. Kaso naka-apila ka Di ba? O, dapat bago magbitaw ng mga ganong salita, tingnan mo kung talagang malinis ka. Pero, sabi naman ni Jinggoy Estrada, mga kababayan, aside from sa kadiri, hindi lang naman po itong mga ghost project sa gobyernong ito lumalabas o nag-i-exist. Yan po ay nag-exist na sa mga previous administration. Nandyan yan. Walang mga sacred cow na administration. Walang malinis. Ha? Panahon nila yan nung mga panahon pa, pati siguro tatay niya, di naman nagtagal O, diba, na impeach. Kay Gloria, kay Panot,
kay Digong. O sabi niya, hindi lang naman ito 2022 eh. Bago mag 2022, ang dami rin. O, di ba Mark Villar? Ikaw ba, nung time mo as DPWH, sinunod mo yung master plan? Na sinasabi naman, nung sinundan mong former DPWH nung panahon ni Panot na si Singson, may master plan ba? Sinunod mo yon? O ngayon, kanino mo tinurn over yung master plan para sa DPWH? Wala eh. O, sabi ni Jinggoy lang, nag-i-exist na yan. Hindi lang ngayong administrasyon. So, alam ni Jinggoy, ayon sa kanyang opinion. Eh, matagal na niya sa politika si Jinggoy eh. Alam niya yung pasikot-sikot dyan. O, so, ibig sabihin, nagbubunyang mga Duterte minions na dito lang sa Marcos administration. Hoy! Yung inyong tatay Digong ay hindi santo. Ha? Hindi malinis. Ha? Kaya wag kayong magbubunyi. Damay dito ang inyong dating presidenteng Aquino, Arroyo at Duterte. Ha? Wag lang magbubunyi. Lahat dito. Kasi kung yan, naayos na ng mga previous administration, hindi na tayo mamoproblema. Di ba Mark Villar? Kung nakita mo yan, o ano pa ang depensa ni Jinggoy sa DPWH Secretary, sabi niya pa sa kanyang interview kay Pinky Webb sa Bilyonaryo, minsan hindi alam yan ng nasa taas eh. Kung ano yung ginagawang kalokohan nung mga nasa baba. Yung mga ASEC, USEC, mga regional directors, mga engineers, sila yan. Kaya minsan out of the loop yung pinakamataas. Ngayon dapat ang accountability diyan ng secretary dapat maging micromanager ka. Kasi bilyong pera ang hinahawakan ninyo. No, dapat nabusisi mo yan eh, yung mga career civil servants nagiging career criminal, mga legal na criminal sa pangnanakaw ng pera. Legal na pagnanakaw nga po eh sa gobyerno, legal kasi walang napaparusahan. O ngayon, no, tingnan natin kung anong kalalabasan ng hearing na ito. Ano po ang magiging resulta ng investigasyon ng sa executive level. Sana may managot po na mataas na opisyal ng gobyerno. Hindi yung slap on the wrist na lang o slap in the hand na lang. Mag-resign ka na lang kaysa namang kasuhan ka namin, di ba Presidente Marcos? Ganun po yung sinabi ninyo eh. O, ngayon ang gusto namin may managot talaga kasi hindi po ito bilyon-bilyon kundi trilyong piso ang nawawala. Ha? So, yan po mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dyan, no? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye, God bless.